Hello Team Authentic all over the world! Nandito po tayo sa may Puka Beach here in Boracay. And this episode po, i-update natin yung Hoho. Kasi ano ba yung mga pagbabago? Mas convenient na ba siya? Mas tumaas ba siya yung presyo? Or isa pa, nakakadiretso na ba siya hanggang doon sa may keyhole? Kasi last time, di ba sabi namin sa inyo, hindi siya advisable for seniors at saka sa may mga dalang toddlers kasi nga super layo. So lahat yan i-update natin in this episode. Pero syempre bago yan lahat, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, mag-subscribe na po kayo, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo, Bayak Look, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Yes, in this episode nga, i-update natin yung ating Hoho na experience. Tignan natin kung mas convenient na ba siya ngayon or mas gumulo ba siya ngayon. So, ganyan. So, pwede kayong mag-avail nun sa may Klook. Kapag sa Klook, guys, kung makikita nyo, eto, it's 230 pesos lang. Kasi kapag bumili kayo rito on the spot, 250. Kapag sa Klook, 230 lang. And then, pag ginamit nyo pa yung promo code namin, mababawasan pa. Tapos dalawa, yung pwede ninyong pagkuwanan. Una, tatlo pala, sorry. Una, pwede sa may airport. Pangalawa, pwede doon sa may pinaka-port na mismo, sa Cagban Port. And then pangatlo, dito sa may office ng Southwest Tours. Pakita ko sa inyo kung saan yung office nila. So guys, ito lang yung location niya. Ito yung papunta ng D-Mall. Super lapit lang. Ayan o, half on, half off, sumakto. And then katapat niya itong Kung Fu Crab at saka yung Shabukan. Dito lang siya. Kung magagaling naman kayo rito sa may Station 3, ito yung dadaanan ninyo. Ito yung Jollibee. And then ito na siya guys. Ito lang siya guys. Oh. Southwest Tours. And then pasok lang tayo dito. Ayan, madadaanan nyo yung Red House. Ito yung pinaka-office nila. Dito natin i-claim yung ating Unli Pass sa half on, half off. Good for 1 day. Ayan o, guys ha, kitang-kita ninyo. Pagka 1 day pass, 250. 2 day pass, 350. 3-day pass, 450. Tayo na abilang natin siya ng 230 pesos. Tara, let's. Ayan na, kiniklaim na natin. Ayan na ha, yung mga questions ninyo, niliwanag na namin. So, yung 1-day pass, as in 24 hours siya. So, for example, inactivate nyo siya ng 1 p.m. Ngayon, kinabukasan siya valid hanggang 12:59 p.m. Ganun siya. So, hindi siya yung mag-end ng 12 midnight. So, saktong-sakto sa atin kasi gagamitin natin siya ngayon 1 p.m. Tapos, bukas ng umaga, yung flight out natin. So, magagamit pa namin siya bukas ng umaga papunta ng Cagban Port. So, super tipid talaga siya, guys. From the Southwest na office, ito yung Jollibee, oh. Tapos, tawid lang tayo, makikita nyo na kaagad na merong bus stop dito yung Hoho. Pakita namin sa inyo. Yes, ito na yung stop ng half on, half off. Ito yung Hoho na bus stop. Ito yung H7. At dito yan, sa may tapat ng Jollibee. So mga pupuntahan natin guys, ay yung mga talagang kilala na pinupuntahan kapag ka nagla-land tour, yung Bulabog Beach, tapos yung Keyhole, and then yung Puka Beach. Pero ayan guys, oh, ayan yung mga stations nga. So hintay lang tayo dito. Tignan natin yung first natin na hintay kung ilang minutes ang itatagal. Guys, naghintay tayo 12:50. Now it's 12:55. Ayan na siya. 5 minutes. Sakay na tayo, papunta ng Bulabog Beach. Let's go! Bes, binubuksan niya tayo ni. Ay, baka ano nila yan? Paano ba? Saan po sasakay? Ayan! Di ba, hindi namin alam. Pasok na, Bes! Kaloka. Na, pasok na tayo. Ito yung card natin. Itatap lang ni ate. So, itatap lang. Yun na siya. Wala na tayong babayaran kasi naka-unli pass tayo. Thank you po. So we are now here at Bulabog Beach. Meron din dito ngayon, no? I love Boracay.
Oh, grabe yung low tide sa may Bulabog Beach, guys. Dito sa may Bulabog Beach, guys, meron siyang vibe na parang plaza. Oo, ang lakas mo ka plaza. Oo, kasi siguro ganyan, no? Pinagtitinda ng ganyan. Tapos ito kasing mga nasa may, ano tawag dyan? Wall tuloy sasabihin ko. Itong sa ibaba, ayan, no? Ito, guys, oh, yung ganito kasi, oh, di ba? Ang lakas maka-plaza, guys. Tapos ayan, oh, may ganyan, oh. Ganyan. Tapos may mga tumatambay, mga skating, ganyan. So, di ba? Skateboard pala. Pero ang ganda rin dito, oh. Ha? And then, by this time, kapag ka June, July, August, sa bagat season, kita nyo naman, napakapayapa ng tubig dito. Look! Ang payapa ng tubig. Pakita namin sa inyo, zoom na lang natin, oh. Parang halos hindi umaalon. 'Di ba? Ganyan kapayapa ang tubig. At nandito yung mga activities. Kung makikita nyo, ayun sila, oh. Ayan. Ayan yung mga activities. Nasa may malayo. Ang layo. Nakikita nyo pa ba? Sinusum ko lang, guys, ha? Ayan, oh. Ayun yung mga activities, oh. Nakikita nyo yung mga nagpaparasailing. Dito rin nanggagaling yung mga nag-island hopping doon. Doon naman sa may park na yun. Tapos, ayan yung malaking parang barko na yun. Ayan naman yung minsan yung sunset tour, parang party-party yan, guys. So, nandito sila ngayon sa may Bulabog Beach. Tara, guys, baba tayo saglit. So, ito, kasama to sa mga land tour. Kapag ka magla-land tour kayo, yun nga yung pupuntahan natin today, via Hoho, para alam niyo kung makakatipid or hindi. And then, mamaya, natin, sa recap namin sa inyo sasabihin ko ano ba experience namin, mas smooth ba siya, ganyan, or makakatipid ba kayo, lalo na kung group kayo. Kasi may mga nagtatanong din na, ano ba, kapag ka-anim kami, mas ano pa rin ba, advisable pa rin ba yung Hoho, or mag-private na kami. So later on natin yan lahat sasagutin. Guys, syempre naman, kapag ka-Bulabog Beach, alam nyo na ulit yan. Ito yung nakabend na coconut tree. Na super famous din dito, di ba? Ayan talaga yung pinupunta dito sa may Bulabog Beach. Free yung picture dyan, pero ito, may mga nakaabang dito mga bata. Ayan, yung may hawak silang parang stick. Pwede kayo sa kanilang magpa-guide para makapunta kayo dun sa may bandang gitna. And then, nahawakan yung stick. Ayan, o, di ba? By this time, tanghaling tapat, wala masyadong tao. Wala nga yung pila, guys. O. Diba? Kapag ka, umaga pa, or kaya hapon, naku, Diyos ko, ang daming pila. Ngayon, wale. Guys, moment na ni Enzo. Tingnan natin kung papaano makakatuntun dun sa Enzo. Ipagdasal natin sa Enzo, guys. Sabay-sabay tayong manalangin. Na huwag malaglag dyan sa Enzo. Para mapicture natin siya ng maayos. Ayan siya. Best, Diyos ko, huwag na wag kang malalaglag, nakakahiya. Tingnan natin, ganda ng ganyan, guys, oh. No, ganyan yung picture na gagawin natin sa kanya. Okay ka na dyan, baka malaglag ka pa. Guys, sa pagpa-picture na sa Enzo, meron ka naman napili, na-satisfied ka. Huwag mo na ipakita sa kanila. Sa may na lang, Instagram na, na-satisfied ka ba? Merong isa. Ano, merong isa. Oo, ako hindi na ako nagpa-picture. Kanya na lang. So tara na, next naman tayo. From here naman, sakay naman na tayo, papunta na ng Keyhole. Pero yung lahat na madadaanan namin na binababaan ng mga turista, ituturo namin sa inyo. Kasi meron din dito sa may Willis Rock, ganyan. And then meron din sa may City Mall, kung magsi-City Mall kayo. Tapos sa may Diniwid Beach, meron din. Pero kami, didiretso na kami sa may Keyhole. Sa Bulabog Beach ay H9. And then, don't worry guys, kasi naman sila, nagsasabi sila per station. Ayun, may parating, oh. Pero ito, papunta na ulito sa may Cagban Port. Itong parating. Tapos may bibigay sila sa inyo na QR code. Doon naman yung pinaka-app. Makikita nyo yung galaw kung nasaan yung mga pinakamalalapit na Hoho. Real time yan. Ayan, katulad ngayon. For example, ito guys, ang pinakamalapit na Hoho na papunta sa may Keyhole nasa Station X. H3 siya, Station H3. So, mga 6 na station pa papunta dito sa atin. So, mag-aantay lang tayo, antay-antay tayo. Sabi naman doon, pinakamatagal na daw na 20 minutes yung mag-aantay. Yes! So, 60 stations siya, guys. Pero kung tutuusin, magkakalapit kasi. For example, yung Station X,
Tapos yung kasunod nun, nasa may ano lang, Acelea ba yun? Acelea, parang ganon. Tapos yung kasunod nun, nasa may D-Mall. Tapos yung D-Mall, 2 station siya. Tapos, eto na kaagad. So, mabilis naman siya. So, let's see. Tignan natin from dito sa may app kung totoo. Kung talagang real-time na real-time siya. Kasi makikita natin kung parating na talaga. Oh, guys. So, eto na, oh. Saktong-sakto, oh. O, di ba? Updated talaga siya. Tara na. Let's go. Let's go to... meron pa pala. Di ba baba? Keyhole. Yes, ang next station na daw natin ay Willis Rock. So, ayun nga. Nag-a-announce naman sila. Kaya hindi kayo maliligaw. Maliligaw na naman. And then, ang dami rin ng mga hotels na madadaanan. So, kumbaga, ang ganda ng mga stations nitong Hoho kasi super convenient siya. Ayan, malapit na tayo sa may Willis Rock Station. Ito yung Coco Mama, guys. So, ayan. So, dito mismo yun. Ayan, o, diba? Nag-announce sila, Willis Rock. Ayan, o, yung Coco Mama. So, dyan yung Willis Rock. Another popular stop is City Mall. Kasi yung City Mall, ito yan guys, oh, tapat yan ng Fairways. So, kapag dito yung hotel ninyo, dito kayo bababa sa may City Mall na stop. And then, from City Mall, pwede na rin kayong maglakad going to Diniwid Beach. So, kaya popular din tong spot na to. Ayan, nandito tayo sa may City Mall. Ayan yung City Mall. And then may mga Jollibee na rin dyan, mga inasal. So, pwede na rin kumain dyan. Di ba may cinema rin dyan? May cinema rin, why not, di ba? Habang mainit, ang init ngayon sa Boracay, guys. Manood na lang muna kayo ng movie ng mga 12 noon to 4 p.m. So, ito makikita natin na parang eskinita. Eskinita talaga. Ito na yung papunta ng Diniwid Beach. Ayan, ito. Pwede nyo yung lakarin papuntang Diniwid Beach. So guys, nandito na tayo sa may New Coast. Ang dami na ring tao. Oh. Ang pinakasikat na hotel dito ay ang Belmont Hotel. And dati, hanggang Belmont lang yung Hoho. Hindi siya nakakarating ng Keyhole. Guys, nandito na tayo sa may Keyhole. So before, hanggang doon lang siya sa may Belmont. Pero ngayon, diretso na siya dito. Grabe Mas malapit na. Grabe dating ginawa natin, no? Grabing lakad yun. Yes, so ngayon, hindi. Pero, eto na nga. Eto kasi nangyari, kwento muna tayo kasi medyo maglalakad pa rin naman tayo. Eto kasi ginawa namin. From Bulabog Beach kasi, ginawa namin ni Enzo, kumain muna kami sa may Station 1. Hindi na namin sa inyo pinakita. And then from doon, umuwi uli kami sa hotel. Kasi guys, sobrang init kanina. Pahimatay na ako. 2:00. So lumabas uli kami. 4:00. Eto na ngayon ang catch, guys. Hanggang 5:30 lang yung dito mismo. Ngayon ay 5:20. 5:28 na. So, hindi namin alam kung meron pang dadaan ulit na Hoho. So, ayan na. Again, natututo kayo sa mga pagkakamali namin or sa mga information na maibibigay namin. Kung pupunta kayo rito sa may Keyhole using Hoho, huwag kayong magpapaabot ng 5:30. Kasi kung hindi, doon uli kayo sa may Belmont. Guys, maniwala kayo sa amin. Siguro naman napanood nyo yun. Yung Belmont, pagkalayo-layo. At saka ang problema pabalik tayo sa Belmont. Pataas. Aakyat, bababa, tapos aakyat na ulit. Yes. Grabe, nakakahingal yun. Ito na tayo sa may Keyhole. Actually, gusto lang naman namin ipakita sa inyo kahit hindi na kami makapag-picture. Ay, ang ganda naman ito. Ano Ganda nito, guys. Oh, may mga Parang teka lang. yun, Ito pa, oh. Inaago kasi kagad ni Enzo, guys. Sabi ko, teka lang. Parang Queen said sa Taiwan, sa Jeju Park. Oo, patigit. Sige, ano natin? I-zoom natin. Ayan. Di ba? Parang Queen said. Yes, sa mga nakapunta na ng Taiwan, umamin kayo. So, lakad na tayo. Etong mga nandito, for sure, mga naka-private sila. So, kailangan namin magmadali ni Enzo. Nalagay na naman kami sa ganitong sitwasyon, kaloka. Malapit na tayo. So, nakikita nyo,
pila pa rin, pero mas konti na yung ngayon. And hindi ko maintindihan guys, bakit ba yung lahat ng pumupunta rito, nakakasabay namin? Lagi silang grupo, tas lahat sila nakaputi. Eh kasi nga, tingnan mo nga tayo, nakaputi nga rin tayo. Hindi sa kanila talaga, yung talagang ano talaga, yung parang couple-couple or group-group, ganyan. Siguro nga, no, maganda siguro talaga sa picture yung ano, white na white lang talaga. So, ito na ang keyhole. Lagi ang may guard, guys, kasi bawal nang pumasok. Hanggang dito lang yan sa may lubid. Ayan, oh. Ito na yung keyhole. Makikita na natin. Diyos mio. Ito na siya, guys. Ito na yung keyhole, oh. Sa mga hindi pa nakakapunta ng Boracay, ito yung keyhole. Kayo na ang bahala kung worth it ba siyang puntahan. Ayan yung pinaka-keyhole, guys. Charis, yours, Hello. Mom just said, Ayan, oh. naman, ikaw ni Charis. Zoom out natin. Yours, Ayan. ang mga shipping fee, Ayan ang keyhole. O, ayan, pinakita lang namin sa inyo guys, hindi na kami nagpicture. Kaysa maglakad kami. Ang tamad maglakad eh. No? Kasi naman guys, kapag hindi kami inabot ng hoho, Diyos ko, napakahaba talaga nung lalakarin. Grabe talaga. Grabe talaga. So, anong oras na? Ano Ito na? nga ngayon, di ba 5:32 na. 5:32 na, pero yung nakasakay kasi namin, sabi niya, sige, magchat-chat po ako sa may GC namin na meron kaming hinatid. Pero kapag mga 8 minutes na po kayo naghihintay, after ng 5:30, Akyat ibig na. sabihin, akyat na po kayo, kaloka. Pero ang ganda rito sa may New Coast, guys. Sige, saglit lang, papakita ko sa inyo. So guys, dun sa may part na yun, nandun yung Belmont. Ayan, oh. Ayan, i-zoom natin. Kung hindi nyo makita, pasensya naman. Ayan, Belmont yan. Tapos tignan nyo to guys. Oh, kung gaano kaganda. Look at this view. Zoom out naman natin. Ayan, oh. Diyos ko guys, ang ganda, di ba? Ayan yung view. Ang ganda talaga sa may Boracay. Ayan. So tara, akyat na tayo. Ay, may papunta pa, oh. Dito pa lang guys, ang ganda na, di ba? Guys, tumatakbo sa Enzo. Kasi 5:30 na. And then 5:30, ayun na kumakaway si Enzo. Sakto, may dumating. Diyos ko, for sure hihingalin si Enzo. Ayan, oh. Ay, wala. Hindi niya naabutan. Umikot. Naku, paano kung yun na yung last? Oy, sad. Ayun si Enzo, kawawa naman, hiningal, oh. Hiningal siya. Tapos wala, hindi niya naabutan, lumiko ka agad. Ay, maghintay tayo. And then kapag ka mga, wait pa tayo. Kapag mga 10 minutes, wali, lalakad talaga tayo. Sayang. Saktong-sakto naman, no. 5:30 talaga. So, masanay na kayo. Ganyan talaga tayo. Ganito talaga kami pag nagtatravel. Lagi kami nalalagay sa mga ganitong sitwasyon. At least nga, di ba, natututo kayo. Ay, ano, kaya pa ba? Parang kailangan ko ng oxygen. So, yun na lang. So, basta mag-hoho kayo. Huwag kayo magpabot ng 5:30. Punta kayo dito ng maaga. Kung ayaw nyo ng sobrang init, or mga 4 siguro, dito na kayo. Kasi guys, hindi nyo rin naman may enjoy kapag ka sobrang init. Kawawa naman sa Enzo, hingal na hingal. No? Kaya guys, huwag kayo magpapagod ng 5:30. Kung hindi, Yes. tatakbo kayo. Kasi guys, ito, tignan nyo to ha. Ayan kasi yung aakyat yan guys. Oh. Akyat yan guys. I-zoom mo, try mo i-zoom. Ayan, oh, akyat yan guys. As in, akyat yan. At maraming ganyan tayong dadaanan. Kaloka. Sana meron pa. Guys, it's 5:37 at base sa may nakikita ni Enzo dito sa may app, merong dalawang locator. papunta sa locator. Meron dalawang Hoho bus na nandito mismo sa New Coast. Ang Ang tanong, pagdasal natin, sana Bumaba bumaba sila dito sa dito. keyhole. kasi nga ganitong oras hanggang doon lang sila sa may New Coast. Basta kapag ka mga mga 5:45 wala na to. Ano na to, hopeless na to, gagawin natin, lalakad na tayo. Di kapag kami nakasalubong tayo, parahin natin. Pagka wala, doon na talaga tayo sa may New Coast, ganun talaga. At syempre,
Ang pinaka-last stop kasi nito, doon sa may Puka Beach. Kailangan natin pumunta ng Puka Beach, guys. Kasi yung plano pa naman namin, maliligo kami doon at doon magsa-sunset. Sayang, alam nyo ba guys, parang ngayon lang namin nakitang may sunset. Ang swerte ng mga nasa White Beach ngayon. Kasi for sure may magandang sunset nakikita na namin. So kami kasi napili namin sa may Puka Beach. Inisip nga kasi namin na since ilang araw na kaming wala namang sunset, wag na kami maghintay. At never pa kami guys nakapag-swimming sa may Puka Beach. Mga 4 times na kami nakakapunta doon, never pa kami nag-swimming. So sana nga, ngayon yung plan namin at doon na kami magpapagabi. So ito ang napala namin. Guys, it's 5:40. Wala na kaming nakikitang bumababa. Diyos ko, let's pray. Tapos ito, yung mga paalis, ito, sila yung mga naka-private tour. Gusto ko nang kapalan yung mukha namin at sabihin namin paangkas kami. Pasabay hanggang doon sa may New Coast. Kaloka. Ayan, oh. So, paalis na sila. Kala ko, ho. Diyos ko. Gusto naming makisabay sa kanila. Charot! Eto, ano ba to? Hindi ba to hoho? Baka naman hoho nga to. Ay, hindi yata to hoho. Malay mo naman. Guys, ayan o. Meron pang isa, guys. Sa bumaba. Pinagpala tayo, guys. Hopeless na kami. Anong oras na? 5:42. Ayan. Tara na. Yay! Thank you, Lord. Kasi dito na tayo sa may Puka Beach. Hindi. Actually, lalakad pa tayo. Ayan yung hoho. Iikot na siya. So, pakita namin sa inyo yung daan ng Puka Beach. Ayan. Etong part na to guys, hindi ko alam kung inaayos na. Pero ayan siya, oh, ano pa siya. Pinapatag, baka inaayos na to. Nag-road widening sila. Oh, nag-road widening, tapos inaayos na. Tapos guys, hindi lang namin mapakita. Yung from New Coast, paglabas nyo doon hanggang dito sa may Puka Beach, yung dadaanan nyo, yun yung part ng Boracay na hindi natin masyadong nakikita. Yun yung medyo, paano ba sabihin? Ayoko naman sabihin na, basta hindi siya maganda. Ay, paano ba? Basta yun yung part na ano, yun yung part na hindi natin masyadong nakikita. Yun yung mga sa mga residents. Basta may mga issue kasi dyan, pero yun yung community. May issue kasi dyan masyadong political. So, wag na natin siya pag-usapan. Pero yun, baka lang kasi magulat kayo kung first time yung pupunta rito. Meron kayong madadaan ng part ng Boracay na hindi siya yung nakasanayan natin na parang tourist spot. So, ito na yung Puka Beach. Ang dami pa rin nakaparada. Meaning, ang dami pang tao sa loob. Tara na, pasok na tayo. Malapit na tayo, guys. So, yung iba, pauwi na. And then, kung makikita nyo, yung mga tindahan, ayun, sarado na iba, yung iba naman pasara na. Kasi nga, wala naman dito masyadong nag-i-stay kapag kagabi na. Kasi, ayan, sige na, best dumaan ka na, nahiya pa siya. Kasi, kapag kaganitong oras, wala na rin namang ganap dito sa may Puka Beach. Kaya, umuwi na rin sila or pumupunta na sila sa may White Beach. Wala kasing ganap dito eh. Yan. This is it, guys. Nandito na tayo sa may Puka Beach. Dito kasi parang ano, mostly local. Kasi nga yung mga nadaanan nga natin mga bahay, as in ano talaga siya, community. Kaya more on locals talaga yung mga dito. Ayan, papakita ko sa inyo. Mga naglalaro sila, ganyan. Ayan guys, oh. Puro mga locals yan. Mostly locals yung mga nandito. Ayan, nagbabalibal sila, pati yung mga naliligo doon. Mostly mga locals yan. And then pati yung mga nandito guys. Ayan. Ayan. So ganitong oras, mas kaunti na yung turista. Dito sa may Puka Beach, 6 o'clock na. Ito, bukas pa to. And then yung susunod, sarado na din. Ayan na yan si Enzo. Dahil alam niyo naman si Enzo, takot magutom. Ayan na siya. Meron na kaagad siyang Mountain Dew. Tapos may baon kami. Ay, kaloka. May baon kaming Pringles. Pakita mo yung Pringles. Kasi yung Pringles sa likuran. Ayan o. May baon kaming Pringles. Tapos ano pa yung binili mo? Kaloka ka. Kasi May turon nakalagay pa. doon yung pangalan ng turon, turon with langka. So tara na, lakad na tayo. Ayan guys, so tignan nyo. Dito sa may side din ng Puka Beach, ganitong panahon, kalmado na din yung tubig. Ayan. So kapag ganitong seasons, ang maalon na tubig ay yung nandoon sa may White Beach.
kapag kahabagat season. Tapos dito naman, mas kalmado na siya. Pati doon sa may Bulabog Beach. Kaya nalilipat sa may Bulabog Beach, guys, yung mga water activities. So dito na lang tayo, upo lang tayo. Somewhere. Pahinga lang tayo. Diba? Mas konti tao dito, guys. Oh. Ang ganda rin naman dito sa may Puka Beach. Patesting ba natin kay Enzo yung buhangin, guys? So sige, go na. Ha, basa ba yun nandiyan? Patingin. Oh, basa daw. Oh. Pero kahit basa siya, pino ba siya? Pino naman siya. Oh, pino-pino naman siya. Pero may part dito na parang yung parang pebbles. Pebbles ba yun? Basta yung may mga bato-batong maliliit. So, ibig sabihin kanina nung high tide, ito lahat to, tubig to. Ha, di ba guys, ang weird namin, yung iba, pauwi na. Kami, ngayon pa lang kami papunta. As in, wala na talagang turista kang makikita. Kami na lang talaga. Kaloka, napaka-weird ng trip namin. Oh, pero ito, malumot din siya, guys. Oh. Ayan, malumot din siya. Malumot. Tignan natin hanggang dito, ha. So, ayan siya. Ito yung tubig niya. Super clear din. Kaya lang, malumot din. Ang lumot niya na din. Ayan. Wala rin palang sunset na naganap, guys. Kasi, ayan, maganda yung kulay nung sunset. Pero pag bumababa na kasi, nawawala na siya. Dahil natatakpan din siya nung mga ulap. Trip na trip namin mag-swimming na Enzo. Naghanap kami ng magandang spot. Eto, pwede na dito. Ito wala masyado, oh. Ayan, mas malinaw yung tubig dito. Tapos ayun ngayon sinasabi namin sa'yo, ayan, mas malinaw yung tubig. Ayan, dito kasi may mga ganito, guys, oh. Ayan. Hindi siya kasing ganda nung buhangin sa may White Beach. Ayun na si Enzo, naglalatag na kami. Diba? Kaloka. Nauna lang maligo si Enzo. Solong-solo namin yung dagat. Ayan siya. Ganda. Tapos yun doon sa may part na yun, guys, Romblon na yun. Ayan. Sabi lang naman nila. Kala mo galing sa mapa yun. Mingming na tayo, guys. At kapag nagmimingming kami, guys, kung ano yung pag-swimming namin ng day 1 hanggang day 5 or day 7 yan, yun at yun na yun. Ay, ang kaibahan dito, teka nga, papakita ko nga sa inyo, guys. Yung doon kasi sa may mismong White Beach, wala akong nakikitang mga ganito. Ayan o. Dito meron. Ayan. Pero yung buhangin dito, ayan o. Di ba ang linaw ng tubig, guys? Oh. Sa Enzo, oh. Ang linaw ng tubig. Ang saya. Kaming dalawa lang yung tao. Ang saya, guys. Tapos nawiweird din sila sa akin. Nakasombrero pa rin ako. Kapag ka ganito, meaning hindi pa ako lulublob. I mean, hindi pa ako sisised. Ayan. Ang ganda rito, guys. Oh. Nakikita niyo naman siguro sa may background ko, guys. Ang gano'n kaganda, no? Ganda. Tapos yung lighting pa, ang ganda. Nung umilaw. Ah, lumot pala yun. Okay. Ayan. May naano pa si Enzo. Oh, lumot nga siya. Lumot pala yung nakikita natin, guys. Ayan, oh. Oh, makita yung chan ko. Ayan, oh. Lumot nga siya. Grabe, guys, no? Sarap talaga nung ganitong buhay. Kung pwede lang na ganito talaga, no? Ito yung sinasabi namin sa inyo, kapag ka nature, beaches, ganyan, doon kami na yung parang nasisenti. Pero, in a way na maganda, ha? Kasi diba, syempre, doon mo na-feel kung gaano ka kaswerte, ganyan, na hindi naman lahat nakakapag-travel, tapos ikaw nandun ka sa may destination na yun. Tapos yun, doon kami nabubuhayan yung spirit namin. Parang, wow, ang sarap ang mag-travel kasi kung ganito kagaganda yung mga makikita mo. Ayan, tingnan nyo. Salita ko ng salita sa Enzo, ngata ng ngata. Oo, kaya gusto ko na matutong mag-vlog. Anyways, enjoy na lang natin tong moment na to. Total, siguro naman by this time, kompleto na yung naibigay namin sa inyo information about Hoho. So guys, this is it. Hihimayin na natin. Hihimayin! Ano to? Prutas na naman. So isa-isahin natin. Sulit ba talagang mag-Hoho? Again, pwede kayong mag-book via Klook. Sa Klook, magkano siya?
230. 230 lang. Tapos pag ginamit nyo pa yung promo code namin, mababawasan pa yun ng up to 5%. Yes, so tipid na tipid talaga siya. Kasi kapag ka dito kayo nag-book or I mean dito kaagad kayo bumili, that's 250 pesos kapag ka-actual kayong bibili. Pero available yan kung halimbawa hindi talaga kayo nakapagplano, pwede. Meron sa may airport, meron sa may port, sa may mismong bus, pwede din. Now kapag saklo kayo nag-book, pwede nyo siyang kunin sa airport, pwede nyo siyang kunin sa may port, and then doon sa may office, yung sa may pinagkuhanan namin Sa kanina. mismong office ng Southwest. Yes, so nakita nyo naman na yung kanina. So, sulit ba siya? Kung whole day nyo siyang gagamitin, sulit na sulit siya, guys. Kasi, for example, yung papunta na dito sa may Puka Beach, kapag ka nag-private kayo, 250 pesos yung isang sasakyan o yung isang e-trike. So, balikan, that's 500. Kung dalawa lang kayo, di ba, para na rin kayong naghoho noon. Pero kung apat naman kayo, syempre, mas mura yun. Pero mapupuntahan nyo lang yung Puka Beach. Now, kapag ka naman mag-tour kayo, yung magla-land tour kayo, ang presyo na pala ngayon, guys, 1,200 to 2,000 pesos. Nagulat ako. So, depende. Yung iba pumapayag ng 6, yung iba 4 lang. So, ayan, kapag kami senior citizens talaga kayong kasama at ayaw nyo masyadong maglakad o ayaw nyo nang maghihintay kayo ng hoho, yun yung gawin ninyo, lalo na kung grupo naman kayo. Etong hoho, para lang siya sa mga couple or sa may solo traveler na gustong makatipid. Yung paghihintay, guys, never kami naghintay ng lagpas 20 minutes, to be honest. Walang ganong hintayan. Doon sa may hole, Keyhole. sa may keyhole, ano oras? Hanggang 5:30 lang yung yung bumababa yung bus doon, guys. Swerte lang kami kasi instinct nung conductor nung pinaka-hoho bus na bumaba doon sa keyhole. Yes. Grabe yung meron tayong nakita bumaba. Grabe talon ako Oo. doon. Yes. Tapos yung pag-akyat nga namin, sabi na, ay buti po bumaba kayo. Ang ganda nung sagot nung yung conductor. Instinct po kasi, instinct ko, meron pa po kasi ritong pasahero. Di ba? Nakaka-touch yun. Extra mile. So, ayan. So, yun yung mga i-consider ninyo. Pero kapag naghoho kayo, ayun, mas marami kayong mapupuntahan, ganyan. Tapos hawak ninyo yung oras ninyo. Tapos, eto pa yun. Bukas, magagamit pa namin siya pag uwi. Kasi, ang activation niya is depende kung kailan nyo siya unang gagamitin. For example, nag-book kayo sa Klook. Charot-charot lang yung for example, binook nyo siya ng May 15 or June 1 halimbawa. No, pagdating nyo dito sa may Boracay, pwede nyo siyang i-claim ng June 3, June 4, or June 5. Tapos, or pwede nyo rin naman siyang i-claim ng June 1, hindi pa ma-activate yung card ninyo unless gamitin nyo kaagad siya. Doon magsisimula yung 24 hours pagkagamit nyo. So katulad namin, inactivate namin siya ng 1 p.m. So hanggang bukas pa siya ng 1 p.m. Magagamit pa namin siya pauwi, papunta sa may Cagban po. So sana po may nakuha po kayong information from us. Kasi ginawa lang naman talaga namin to para lang talaga sa information. And with that, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!